Ngayon, bago natin simulan ang ating bagong talakayin, ay inaanyayahan ko ang lahat ngayon para sa ating panalangin. Inaanyayahan ko sa pinipili ko yung pamamagitan ng panalangin. Amen. Salamat sa napakagandang panalangin at may kabayan tayo ng ating Panginoon upang tayo ay may matutunan sa ating bagong leksyon ngayong hapon. Sa puntong ito, maaari kong palaman kung sino ang iban sa ating klase. Magaling dahil lahat ay kompleto. Ngayon, handa na tayo sa ating bagong talakayin. Kung handa na sabihin na, handa na ako kami. Muli, handa na bang lahat sa ating bagong talakayin? Magaling. Sa puntong ito, bago natin simulan ang ating panibagong leksyon, ay magkakaroon muna tayo ng aktibidad na matatawagin natin ay request. Sino dito ang pamilyar sa larong request? Wala? Okay, so ang request ay isang puzzle o isang laro na kung saan ibubuo tayo ng mga salita o di kaya yung parirada gamit lang ang mga iilang larawan at iilang letra. Ngayon, hinihingi ko ang lahat upang basahin ang panuno o mga tagumpin. Pakibasa, sabay-sabay. Maraming salamat. Ngayon, meron tayong halimbawa kung paano gagawin ang lalalipas. Halimbawa na lamang. Unang larawan at ang pagkakalatan na kung saan sa Ingles ay pangalawang larawan ay nagpapakita ng puso o di kaya sumisimulo ng pagmamahal o di kaya sa Ingles ay love at ang panghuli naman ay ang letrang U na kung saan kung iyong ipagsasama-sama ay makakabuo ng paligala na I love you. Magaling. So, meron pa bang mga katanungan? Kung wala na, isisimulan na natin ang ating aktibidad. Mga unang kalahok, kapag sinabi ko ang buong signal ay saka lamang kayo, saka nyo lamang itataas ang inyong mga nagaliwanan ka. Magaling. Unang salita. Kumanda. Go! Magaling. Ito ay kinship. Sumunod na kalahok. Tayin lamang ang aking buong signal. Kumanda. Go! Opo. Magaling. Ito ay bilateral. Tama. Sumunod na kalahok. Muli, tayin na ang aking buong signal. Kumanda. Go! Opo, yes. Magaling! Ang pangatlo ay, ang salita ay tatawagin natin patrilineal. Patrilineal. Magaling. Sumunod na kalahok. Pang-apat na kalahok. Hantayin lamang ang aking signal. Kumanda. Go! Magaling. Ito ay matrilineal. Napakagaling nyo ngayon, ha? Pang-limang kalahok. Ilayin lamang ang signal. Kumanda. Go! Yes! Magaling. Ito naman ay tinatawag natin kasalitan. Magaling. At ang huli, ibigay niyo sa akin ang pinakamagaling na kalahok sa bawat grupo. Ito na ba ang mga pinakamagaling? Okay. Para sa ating panghuling salita, pupuyin ang mga larawan, mga
Magaling. Itong mga salitang ito ay tatalakayin at tutukuyin natin para sa ating bagong diskusyon, bagong leksyon ngayong hapon. Muli, handa na bang lahat? Magaling. Ngayong hapon ay tatalakayin natin ang tungkol sa pakibasa, istrukturang panlipunan sa Timog Silangang Asya. Meron ba kayong mga ideya kung ano nga ba ang istrukturang panlipunan sa Timog Silangang Asya? Pamilya, kasarian, kinship, magaling, magaling. Okay. So ngayon, pakibasa ang mga layunin. Maraming salamat. Ngayon ba'y tanong ako, sa tingin niyo ba, bakit kaya kailangan natin matukoy ang mga katangian ng mga istrukturang panlipunan noong sinaunang ibihisnan sa Timog Silangang Asya? Sino ang may ideya? Yes. Tama. Mahalaga na matukoy natin ang mga katangian ng istrukturang panlipunan sa Timog Silangang Asya noong sinaunang ibihisnan. Dahil dito ay maiintindihan natin kung paano nga ba nabuo ang mga tradisyon, mga kultura noon, sa kanilang pagkakamaganakan, sa base sa kasarian, o di kaya sa kanilang pamilya. At kung paano kaya ito maikukumpara sa ating modernong panahon. Magaling. At dahil dyan, nakikita ko o napapansin ko na mas madaling kong mauunawaan ang ating diskusyon ngayong hapon. Sa puntong ito, meron ako dito mga larawan na nais ipakita. At nais ko na may mga estudyante, o kaya ako ang tatawag ng mga estudyante, upang ipahayag ang kanilang napapansin sa mga larawan, o di kaya kanilang maikling pananaw, maikling ekspresyon tungkol sa larawan na aking ipapakita. Maliwanag ba? Magaling. Unang larawan. Pinipiling Escagera. Magaling. Merong ikinakasal. Di kaya dahil merong simulo na pagmamahalan. Magaling. Ano ba? Magaling. Merong lalaki at babae na ikinakasal. Ano ba masasabi niyo sa kasal? Isa sa mga sakramento bilang isang Kristiyano. Tama naman. Ngayon, pangalawang larawan. Ano ang nakikita niyo sa pangalawang larawan? Masayang pamilya. Tama. Merong masayang pamilya. Bakit yung nga ba nasabi na ito ay isang pamilya? Yes, Ginoong Labuan. Magaling. Dahil merong nanay, merong tatay, may lolo, lola, at mga anak. Magaling. Para naman sa ating huling larawan, Gino-Gino. Magaling. So, merong mga babae at mga lalaki na kung saan ginagawa nila o ginagampanan nila ang mga trabaho base sa kanilang kasalian. Magaling. Ano nga ba ang mga lalaki ay nagtatrabaho bilang construction worker o kaya nagpapala? Tama ba? Or nagmamasa? Tama ba? Tama. Ang mga babae naman ang siyang naiiwan sa kanilang mga bahay o di kaya tahanan upang gawin ang mga gawain bahay. Tama. Napakagaling. Napakagaling yun. Meron tayo pagkakamag-anak, kinship. Meron din pamilya, meron kasarian. Iilan lamang ito sa mga istrukturang panlipunan sa Timog Silangang Asya na ating tatalakayin ngayong hapon. Puntong ito ay magsasagawa muli tayo ng mga gawain na kung saan mas mauunawaan ninyo ang mga pinagkaiba o ang mga sistema o itong iba't ibang istrukturang panlipunan sa Timog Silangang Asya. Handa na bang lahat? Kung handa na, sabihin ang handa na po kami, handa na bang lahat? Magaling. Sa puntong ito ay magkakaroon tayo ng pagpapangkat ng tatlong grupo. Mga estudyante sa
unang hanay ay siyang tinuturing na unang pangkat. Mga estudyante sa pangalawang hanay ay siya ng pangalawang pangkat at ang mga estudyante sa uli o ikatlong hanay ay siyang tinuturing na ikatlong pangkat. Ngunit, bago tayo magmumulan o di kaya pumunta sa ating mga pagbubo, ay patapusin niyo muna ako sa aking panuto o mga tagubilin para sa ating aktibidad ngayong hapon. Magaling. Makinig ang lahat. Bawat buko ay makakatanggap ng iisang sobre. Bawat sobre ay nilalagyan ng mga solusyon na di kaya mga katanungan na ibig niyo i-analisa o di kaya isagutin. Bawat membro ay dapat makatulong upang maging matagumpay ang inyong pagsagot sa mga katanungan o di kaya pag-analisa sa mga solusyon na nakalagay dito sa sobre. Matapos ang 5 minuto ay pumili ng isa o di kaya dalawang representante mula sa inyong grupo upang iulat ang inyong mga sagot dito sa harapan. Naiintindihan ba? Meron ba mga katanungan? Kung wala na, ay simulan na natin ang ating aktibidad. Magaling unang pangkat, bigyan naman natin ng masigawang pagkakaan ng pangkat. Ang tinalakay nila ay ang kinship. Isa sa mga estrukturang panlipunan sa tipong silang Asya ay ang kinship na kung saan ito ay tumutukoy sa relasyon ng mga tao batay sa analian, sa kanilang pamilya, dugo, o di kaya legal na koneksyon. Magaling. Tinalakay din nila ang tatlong sistema ng pagkakamuhanak o kinship na kung tawagin natin ay bilateral, magaling, matrilineal, at patrilineal. Ang bilateral muli ay ang pantay na ugnayan ng ano? Pantay na ugnayan ng mga magulang sa isang pamilya sa pagdedesisyon o di kaya pamamahala ng kanilang pamilya. Ang patrilineal naman ay nakapanig doon or di kaya ay nakadepende o nakasalalay sa ama ang mga desisyon o mga lalaki, pasensya mga lalaki, ang desisyon na gagawin sa pamilya. Kapag sinabi naman natin matrilineal, ang mga babae naman ang may pangunahing papel sa pagdidesisyon sa kanilang pamilya. Magaling. Ngayon ay pumunta naman tayo sa pangkat dalawa. Pangkat dalawa, magaling, maraming salamat. Pangkat dalawa, bigyan naman natin ang masigawang palakpakan ang pangalawang pangkat. Ang tinalakay nila ay tungkol sa kasarian. Kasarian? Ano ba ang kasarian dito sa tinipunan? Babae at lalaki. Ngayon, ang kasarian ay siyang tama ang sinabi ng pangkat dalawa na ang kasarian ang siyang tumutukoy sa mga tungkulin ng mga tao o ng bawat isa. Halimbawa na lamang, kapag ikaw ay lalaki, ikaw ay tinuturing bilang haligi ng inyong pamilya o haligi ng tahanan. Kung gayon, ikaw ay ang maghahanap ng trabaho, maghahanap ng buhay upang meron kang may sustento sa iyong mga anak at sa iyong asawa. Kung ikaw naman ay babae, ang tungkulin mo ay ang manatili lamang sa inyong bahay. Manatili sa inyong mga bahay upang alagaan ang mga anak o gawin ang mga gawaing bahay. Nang sa gayon ay magkabuo ng balanseng pamumuhay ang inyong pamilya. Magaling. Maraming salamat. Pangatlong pangkat, bigyan naman natin ng sigawang palakpakan ng mga pangkat. Magaling. Ngayon, ang tinalakay ng pangatlong pangkat ay tungkol sa pamilya na kung saan ang pamilya ay siyang anong unit ng lipunan? Pinakamaliit na unit ng lipunan ay ang pamilya. Tinutukoy ko ng nanay, ng tatay, ng anak, di kaya may extended family na kung saan pamilyang ito ating mga tito, tita, lolo at lola. So, ang pamilya ay tumutukoy sa mga taong may
Maraming salamat. Bago tayo pumunta sa ating huling gawain, ay meron ba kayong mga paglilinaw, mga katanungan tungkol sa istrukturang panlipunan? Wala na. Magaling. Wala na ay pumunta na tayo sa ating huling aktibidad. Ito ay isang simpleng pagsusulit lamang. Maghanda ng isang tapat na papel at ballpen. Para ba lahat? Simulan na natin ang pagsusulit. Unang tanong. Sino dito ang nakakumuha ng 5 puntos? Magaling. 4 na puntos? 3? 2 bababa? Wala. Magaling. Binabati ko lahat dahil ang lahat ay nakapasa sa ating maikling pagsusulit tungkol sa ano ang diskusyon natin ngayon? Tungkol sa istrukturang panlipunan sa Timog Silangang Asya. Magaling. Ngayon, meron tayo ditong takdang alamin para na ipapasa sa susunod na pagbasa. Gumawa ng isang Venn diagram upang ipakita ang pagkakaiba at pagkakapareho ng mga sistemang bilateral, patrilineal at matrilineal sa mga bansa ng Timog Silangang Asya. Meron mga katanungan tungkol sa takdang aralin. Pasensya. Ilalagay niyo ang mga sagot ng inyong takdang aralin sa isang short bond paper ba? Printed or di kaya isimulan lang? Mayroon po mga katanungan. Wala na bang ibang paglilinaw? Wala na. Kung gayon, ay tatapusin ko na ang hapon ito at lagi natin tatandaan na ang istruktura ng sinaunang lipunan ay ang pundasyon ng pagkakaisa at paggalang sa bawat isa. Maraming salamat at kung may meron kayong natutunan. Ngayon ay